Sa isang istasyon ng pulisya, 5 lalaki ang nagtulungan laban sa komisyoner ng pulisya dahil inaresto nito ang isang magandang babae. Matapos bugbugin ng komisyoner, lumabas sila ng gusali nang walang paglaban. Paglabas nila, napansin nilang walang tao sa kalye at sarado rin ang sinehan. Napagtanto ng lider ng grupo na may kakaiba, kaya sinubukan niyang bumalik sa istasyon ng pulisya, ngunit isinara ng isang pulis ang pinto. Bigla na lang silang napapalibutan ng mga miyembro ng Axe Gang mula sa lahat ng panig. Sinubukan nilang humingi ng tulong, ngunit sinabi ng leader ng Axe Gang, si Brother Sam, na walang tutulong sa kanila. Tumakbo ang leader ng grupo, ngunit tinamaan siya ng palakol sa binti ng isa sa mga miyembro ng gang, na siyang ikinahiwalay ng kanyang paa. Agad siyang pinatay ni Brother Sam gamit ang isang palakol. Nagmakaawa ang babae kay Brother Sam na palayain siya, ngunit sinabi ni Sam na hindi siya pumapatay ng babae, bago niya ito binaril gamit ang shotgun. Sa lungsod na ito, kilala na ang mga gang ay nakakakilos ng malaya dahil sa kawalang kaayusan at gulo sa lipunan. At ang Axe Gang ang pinakakinatatakutan sa lahat. Ang Pigsty Alley ay isang mahirap na kolonya ng mga bahay na pag-aari ng mag-asawang nasa katamtamang edad, na sinasamantala ang kanilang mga nangungupahan hindi lamang sa upa kundi pati na rin sa pagkain. Pati ang landlord ay nanliligaw sa mga babae sa kolonya. Ang mga nakatira sa kolonya ay mahihirap at masisipag. Isang araw, habang naliligo ang isa sa mga nangungupahan, biglang tumigil ang tubig sa gripo. Tinawag niya ang landlady para magtanong. Mabilis na bumaba ang landlady at agad na minura ang lalaki. Sinabi niya na hindi nagbabayad ng upa ang mga nangungupahan, kaya ipagbabawal niya ang paggamit ng tubig ng 4 na araw sa isang linggo. Sinimulan niyang murahin ang iba pang nangungupahan bago sampalan ang nagrereklamo na napahiga sa sahig. Ang landlord at landlady ay dating mga retiradong kung fu masters na may pambihirang lakas. Bumalik ang landlady sa kanyang kwarto at natuklasan niyang nanliligaw ang asawa niya sa mga babae at namboboso, kaya binugbog niya ito at itinapon palabas ng bintana. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Sing at Bone sa Pigsty Alley at pumasok sa barberya. Sinabi ni Sing sa barbero na gupitan si Bone. At matapos ang paggupit, tinakat niya ang barbero kung bakit maganda ang paggupit nito. Si Bone, na nagpapanggap na boss ng Axe Gang, ay ipinakita ang kanyang tato ng palakol para takutin ang barbero. Dinala ni Sing ang barbero sa gilid at humingi ng pera para hindi umano magalit ang boss. Ngunit tumanggi ang barbero at sinabing hindi siya mapapatay dahil marami silang tulad niya. Hindi nagtagal, napalibutan sila ng mga residente. Hindi natakot si Sing at hinamon sila sa isang laban. Una niyang hinamon ang isang babae at binigyan ito ng unang tira. Ang suntok ng babae ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya kaya't iniba niya ang hinamon at pinili ang isang matandang lalaki, ngunit matipuno rin ito. Pinalitan niya ulit ang hinamon sa isang bata, ngunit maskulado rin ito. Sa puntong ito, tinawag na ng barbero ang landlady na agad sinimulang hampasin si Sing gamit ang tsinelas. Nagbanta si Sing na miyembro siya ng Axe Gang at tatawag ng backup. Nagpasindi siya ng paputok at itinapon ito sa labas ng alley. Dumating ang mga miyembro ng Axe Gang kasama ang kanilang Vice General, kung saan napunta ang paputok. Mabilis na sinisinising ang landlady sa pagtapon ng paputok, ngunit bago pa makapagsalita o makakilos ang Vice General, tumakbo na ang landlady at nagtago sa ilalim ng kumot. Natuon ang pansin ng Vice General sa barbero, ngunit bago niya ito masaktan, isang di kilalang puwersa ang sumuntok sa kanya na nagpalipad sa kanya papunta sa basurahan. Mabilis na tumakbo ang mga miyembro ng gang sa kanya at inutusan niya silang tumawag agad ng backup. Di nagtagal, dumating ang buong puwersa ng Axe Gang at napalibutan ang buong nayon ng mga miyembrong nakasot. Lahat ng mga nangungupahan ay ginawang bihag. Ang isa sa mga miyembro ng gang ay nagbuhos ng gasolina sa 2 nangungupahan at nagbanta si Brother Sam na ibigay ang taong nanuntok sa kanyang Vice General, kung hindi ay susunugin niya ang buong nayon kasama ang mga tao. Ipinukol niya ang lighter sa isang babae. Ngunit nasalo ito ng kuli ng kolonya, na inamin na siya ang nanuntok sa Vice General. Kaagad siyang inatake ng mga miyembro ng Axe Gang, ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang kung fu. Sa gitna ng kaguluhan, ipinakita rin ng mananahin na isa siyang kung fu master at tumulong sa kuli na labanan ang mga miyembro ng gang. Pati ang panadero ay lumitaw na bihasa sa kung fu, at napakalakas niya na pati mga baril ay nababali gamit ang kanyang baston. Sama-sama, nagawa ng 3 na takutin si Brother Sam at ang mga miyembro ng gang. Kinagabihan, hinuli ng Axe Gang sina Sing at Bone dahil sa pagpapanggap bilang mga miyembro ng Axe Gang at pagsira sa kanilang reputasyon. Inutos ni Brother Sam na patayin sila, ngunit bago mangyari ito, nagawa ni Sing na buksan ang kanyang mga posas gamit ang lockpick at iniligtas din niya si Bone.
Nakiusap si Sing kay Brother Sam na isama sila sa Axe Gang dahil ito ang pangarap niya sa buhay. Sinabi ni Brother Sam na kailangan niyang pumatay ng tao kung gusto niyang sumali. Kinagabihan, nag-usap sina Sing at Bone tungkol sa kung sino ang dapat nilang patayin. Sinabi ni Sing na nais niyang patayin ang landlady at ang mga nangungupahan sa Pigsty Alley. Sinabi ni Bone na hindi naman marunong ng kung fu si Sing kaya't hindi niya magagawa ito. Ikinwento ni Sing ang kanyang nakaraan noong bata pa siya, nakilala niya ang isang nagbebenta ng librong kung fu na nagsabi sa kanya na perpekto ang kanyang mukha at katawan para maging kung fu master, kaya ibinenta nito sa kanya ang aklat ng Buddha Palm Technique. Ginamit ni Sing ang lahat ng kanyang ipon para bilhin ang libro, ang perang sana ay gagamitin niya para mag-aral bilang doktor o abogado. Binasa niya ang libro at araw-araw itong pinag-aralan. Subalit, nang subukan niyang iligtas ang isang babae mula sa mga nambubuli, siya ang binugbog at pinagtawanan dahil naniwala siyang matututo siya ng kung fu. Bilang dagdag pa sa kanyang kahihiyan, inihiyan pa siya ng mga nambubuli. Ibinahagi niya ang malungkot niyang kwento, na siyang dahilan kung bakit nais niyang maging mamamatay tao. Pumunta ang dalawa upang bumili ng ice cream ngunit tumakbo nang hindi nagbayad. Hinabol sila ng may-ari na si Fong, ngunit nakasakay sila ng tram at tinukso siya habang tumatakas. Kinabukasan, pinagalitan ng landlady ang tatlong kung fu masters dahil hindi nila sinabi sa kanya ang tungkol sa kanilang kung fu. Dahilan para pagbantaan sila ng gang. Nagtalo ang landlady kay Rabbit Teeth Jane at sa iba pang mga nangungupahan, na sinigawan siya kapalit. Biglang sumigaw ang landlady ng malakas kaya nagkabasag-basag ang mga salamin at natahimik ang lahat. Dumating sina Sing at Bone na balak patayin ang landlady. Nagtagong magkasama sa isang sulok si Sing at tinangkang itapon ng kutsilyo sa landlady, ngunit bumalik ito at tumama sa kanyang balikat. Inutusan niyang si Bone na gawin ang trabaho dahil nasugatan siya. Ngunit mali ang tira ni Bone at tumama ang kutsilyo sa kabilang balikat ni Sing. Sa kanilang huling pagtatangka, lumapit ng kaunti si Bone pero, nang itapon ang kutsilyo, nataman nito si Sing at ang sheath lang ang tumama sa landlady. Matapos mabigo, tumakbo sila palayo ngunit napansin sila ng landlady. Para takutin siya, kinuha ni Bone ng isang malaking kahon na may lamang mga ahas, ngunit nahulog lahat ito kay Sing. Sinubukan niyang tawagin ang mga ahas para umalis ngunit sa halip, siya ang kinagat sa labi. Nagkaroon ng habulan sa highway kung saan hinabol ng landlady si Sing, pero nagawa niyang makatakas. Kinabukasan, nakipagkita si Bone kay Sing at napansin niyang mabilis na gumaling si Sing mula sa kanyang mga sugat. Pinasalamatan siya ni Bone at sinabing ang bilis niyang maghilom. Bigla nilang napansin ang dalawang bulag na lalaki na may dalang malaking bag at tinukso sila. Ang mga lalaking ito ay mga kung fu masters na inupahan ng Axe Gang. Tinanggap nila ang alok ni Brother Sam para patayin ang tatlong kung fu masters sa Pigsty Alley. Kinagabihan, dumating ang mga bulag na kung fu masters sa Pigsty Alley at agad na napatay ng isa sa mga masters ang kuli. Nilapitan ng isa pang master ang Taylor at nagsimula silang maglaban. Naunang napabagsak ng Taylor ang master. Pero nang lumabas sila sa labas, napalibutan siya ng dalawa. Ginamit ng mga bulag na masters ang isang instrumentong pangmusika upang atakehin ang Taylor ng iba't ibang uri ng sandata. Dumating ang Baker upang tulungan ang Taylor, ngunit kahit na sinikap nila, hindi nila natalo ang mga bulag na lalaki. Nang papatamaan na sila ng huling atake, pinigilan sila ng malakas na sigaw ng landlady. Biglang sumulpot ang landlord sa pagitan ng mga bulag na masters at sinira ang kanilang instrumento. Sinimulan niya silang talunin gamit ang kanilang sariling mga suntok. Ginamit niya ang kanyang lakas upang ihagis ang dalawang lalaki na parang mga langaw. Mabilis na bumangon ang mga lalaki at inayos ang kanilang instrumento upang atakehin ang landlord gamit ang kanilang pinakamalakas na tira. Dumating ang landlady upang iligtas siya at sumigaw ng napakalakas na natangay ang dalawa at napanat ang kanilang mga damit. Nagsumamo ang dalawang lalaki para sa kanilang buhay at tumakbo palayo. Binalaan ng landlady si Brother Sam na huwag na siyang guluhin muli. Nagluksa ang buong alley sa pagkamatay ng kuli at ng Taylor. Ang Baker na lamang ang natira at nagpasalamat sa kanila sa pagpapakita ng kanilang kagalingan bago siya namatay. Ibinunyag ng mag-asawa na nais nilang mamuhay ng simple dahil namatay ang kanilang nag-iisang anak dahil sa kung fu. Hiningi ng barber mula kanina na sanayin siya sa kung fu, ngunit tumanggi ang landlady dahil matagal itong pag-aralan maliban na lang kung ikaw ay ipinanganak na henyo. Ipinakita ng barber ang kanyang kakayahan, sinasabing siya ang nararapat, ngunit agad siyang napabagsak ng isang suntok. Kinabukasan, nakita ni Sing at Bone ang tindera ng ice cream na si Fong, at tinakat siya ni Sing para sa pera. Paalis na sila matapos siyang pagnakawan nang ipakita ng babae kay Sing ang candy bar.
Lumalabas na pipi siya at nagpapahiwatig na kilala niya siya. Siya ang batang babae na sinubukan ni Sing iligtas mula sa mga bully noong bata pa sila, bago siya binugbog. Itinapon ni Sing ang candy bar at tumakbo palayo, emosyonal na inutusan si Bo na lumayo sa kanya. Ibinigay niya kay Bo ang lahat ng perang ninakaw nila at pinauwi siya sa kanilang bayan. Bigla siyang nahuli ng dalawang miyembro ng Axe Gang. Dinala si Sing kay Brother Sam, na nagbigay sa kanya ng huling gawain upang tuluyan na siyang mapasama sa gang. Dinala siya sa mental asylum kung saan iniabot sa kanya ng tagapayo ng Axe Gang ang isang mapa at sinabing pumunta sa huling selda at palayain ang lalaking nasa loob nito. Nagmadali si Sing papasok, at sa kabila ng mga senadoryas na nagsasabing huwag niyang gawin ito, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pag-lockpick upang dahan-daang buksan ang pintong bakal. Sa loob, nandoon ang isang lalaking nasa katandaang gulang, si Mr. Beast, na hindi mukhang kapanapanabik. Dinala si Mr. Beast sa punong tanggapan ng Axe Gang kung saan walang naniniwalang isa siyang mahusay na mamamatay tao. Tinanong siya ng tagapayo kung magkano ang bayad niya, ngunit sinabi ni Mr. Beast na kailangan niya lang ng karapat-dapat na kalaban at hindi pera. Hindi pa rin kumbinsido si Brother Sam, kaya inutusan niya ang mga tauhan niya na bugbugin si Mr. Beast. Tiniis ni Mr. Beast ang mga suntok at kinuha ang baril mula sa isang lalaki. Pagkatapos, binaril niya ang sarili ngunit nasalo ang bala gamit lamang ang dalawang daliri. Namangha at natakot, binigyang respeto ng Axe Gang si Mr. Beast. Bigla siyang lumapit sa pader at sinipa ito, nagbukas ng daan patungo sa kasino kung saan naghihintay ang landlord at landlady ng Pigsty Alley upang tuluyang harapin ang Axe Gang. Isang epikong laban ng mga kasanayan sa kung fu ang agad na nagsimula, ngunit lumalabas na kayang tanggapin ni Mr. Beast ang lahat ng kanilang suntok nang hindi man lang pinagpapawisan. Sinimulan ni Mr. Beast na bugbugin sila, at kahit ang buong lakas ng sigaw ng landlady ay walang epekto sa Beast na parang walang nangyayari. Nagpatuloy ang laban at napilitan ng landlady na sirain ang tuktok ng kampana at sumigaw dito. Ang sigaw niya, na pinalakas ng kampana, ay sa wakas tumangay kay Mr. Beast at nawasak ang buong bahay sa proseso. Sa wakas, kinilala ni Mr. Beast ang kanilang kapangyarihan at yumuko, ngunit nilinlang sila at sinubukang barilin gamit ang kanyang lotus pen. Sinaksak niya sila at inilagay sa isang lock. Dahil napagtanto na masyadong mapanganib si Mr. Beast, inutusan ni Brother Sam si Sing na hampasin si Beast sa ulo gamit ang isang kahoy na rehas. Pero imbes na si Beast ang tamaan, si Brother Sam ang hinampas ni Sing bago basagin ang rehas sa ulo ng Beast. Sa galit, itinapon ni Mr. Beast ang dalawang master mula sa lock niya at binugbog si Sing hanggang maluray. Sinuntok niya ito ng sobrang lakas na bumaon ang mukha nito sa sahig ng semento. Habang nalilibang ang Beast, nakatakas ang landlord at landlady kasama si Sing. Galit si Brother Sam dahil nakatakas sila, kaya't sumigaw siya kay Beast, ngunit pinatay siya nito sa isang suntok sa mukha. Sa Pigsty Alley, nagawa ng landlord at landlady na iligtas si Sing mula sa kamatayan gamit ang Chinese medicine at acupuncture. Namangha ang landlady na mabilis gumaling si Sing. Sa labas, napapalibutan ng Beast ang alley kasama ang lahat ng miyembro ng Axe Gang. Bumangon si Sing at tinulungan ang landlord at landlady na makapagpahinga, pagkatapos ay dahan-daang lumabas ng silid. Isang huling labanan ang naganap sa pagitan ni Sing at ng buong Axe Gang. Isa-isa niyang natalo ang lahat ng miyembro kahit na sila ay lubhang napakarami. Habang nag-uusap ang landlady at landlord, sinabi nilang nabuksan ni Sing ang kanyang daloy ng chi at natuklasan ang tunay niyang potensyal. Matapos talunin ang mga miyembro ng gang, mahinahong lumapit si Sing kay Beast at sinuntok ito palabas ng gusali. Nagkaroon sila ng isang matinding laban kung saan tila magkasundo sila sa lakas. Ngunit hindi nagtagal, ipinakita ni Beast ang kanyang tunay na anyo sa pamamagitan ng paggamit ng toad-style techniques na nagbigay sa kanya ng sobrang lakas. Isang suntok lang ang nagpalipad kay Sing sa kalangitan, sa itaas ng mga ulap. Doon, natanggap niya ang basbas ng Buddha at naalala ang Buddha Palm Technique. Bumagsak siya pabalik at ginamit ang teknik na iyon para patumbahin si Beast sa sahig. Bago pa niya tuluyang mapatay si Beast, sumuko ito. Sinubukan ni Beast na linlangin siya at saksakin, ngunit isang pang-atake ang nagpigil dito. Lumitaw ang isang malaking butas sa pader sa tabi ni Beast, hugis palad. Sa wakas, inamin ni Beast ang pagkatalo at tinanggap si Sing bilang kanyang master. Makalipas ang ilang panahon, nagbukas na ng tindahan ng candy sina Sing at Bone sa lungsod. Dumating si Fong sa labas ng tindahan at napansin siya ni Sing. Sa wakas, nagkita silang muli. Nagtapos ang pelikula habang sinusubukan ng nagbebenta ng aklat ng kung fu na magbenta ng isa pang libro sa isang batang babae. At dyan nagtatapos ang pelikula.